lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyong isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano niya ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tatawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong makita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa araw tayo ng ating Pong Hesus Nazareno, pero dahil ngayon ay 29 ng Setyembre, atin pong ipinagdiriwang ang tatlong mga arkanghel na si San Miguel, si San Gabriel at si San Rafael. Ano po ang mga anghel? Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa na ang mga anghel ay yung magbigay ng proteksyon. Kaya sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 12, versos 7 hanggang 12, nakipaglaban sa Anghel Gabriel laban sa demonyo na sinisimbolo ng dragon, at ito ay pinalayas niya upang magkaroon ng ligtas o wala ng pahamak ang sambayanan ng Diyos. Kaya po, atin rin malaala ng anghel ay siyang laging nagpupuri sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 137, tayo po ay tumutugon, "Panginoon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel." Dahil itong mga anghel, ito yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang na upang paglingkuran siya, ang kanilang misyon ay ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kaya ang salitang anghel ay mula sa salitang luma na Griego, angelos, na ibig sabihin tagapaghatid ng mensahe. Pero itong tungkol sa mga anghel, marami po tayong mga pag-aaral na kung saan ang pinakauna at pinakaluma na tungkol sa pag-aaral ng anghel na tinatawag nating angelolohiya, angelology, mula po sa salitang Griego na angelos, mga mensahero, at saka logos na paalaman o dili kaya salita. Angelolohiya ay nagbigay po sa atin na ang pinakaunang pag-iisip ng tao tungkol sa mga anghel ay sa Zoroastrianismo na relihiyon na tinatawag ito mga anghel na Vyasatas. At ang Judaismo, ang Kristyanismo at ang Islam ay nagkaroon din ng mga pag-aaral at pananalig sa Diyos sa pamagitan
ng pagtanggap ng mga anghel. Sa ating Kristyanismo ay nagkaroon po tayo ng tapat na pag-aaral tungkol sa mga anghel dahil sinabi kasi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 51, na sinasabi ng ating Panginoong Hesus noong nagkita sila si Natanael na siya ay tapat na Hudyo, sinasabi ng ating Panginoon, marami pang makikita ng ganito, na kung saan makikita na bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kanuunan ng Mesiyas na tinatawag na anak ng tao. Ito yung katuparan sa noon ay isang panaginip lang ni Jacob na naging Israel na atin pong mabasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 28, versikulo 10 hanggang 23, na naginip si Jacob na mayroong anghel na manhik at manaog at bukas ang langit. Ang ating Panginoon, siya ang nagtupad nito. At ang mga anghel, mayroon pong pag-aaral hindi lang tungkol sa ating pananalig o panampalataya na noong 1215 sa pang-apat na Konsilyo Laterano ay nagkaroon ng doktrina sa tungkol sa mga anghel na tinatawag na Permiter Credimus. Ito ang pagpatibay ng ating pananalig o na sinasabi na ang mga anghel ay nilikha ng Diyos para sa ating kaligtasan, para sa pagsubaybay sa atin, para sa pagbigay ng proteksyon at pagdala ng mensahe ng ating Panginoon. At noong ika-6 na siglo, si Pseudo Dionysius na isang Areopagita ay sumulat ng isang artikulo na De Celesti Hierarchia. Ito yung hierarkiya sa lahat ng mga anghel na sinasabi niya na mayroong 3 antas ang mga anghel. Pinakataas, nasa gitna at pinakababa. Ang pinakamataas ay mga seraphim, cherubim at thrones. Ang nasa gitna ay ang mga dominions, virtues at powers. At ang pinakababa ay ang mga principalities, mga arkanghel at mga anghel. At ngayon ang ating piyesta ay tungkol sa 3 mga arkanghel. Marami pong mga arkanghel ayon sa ating angelolohiya o pag-aaral tungkol sa mga anghel. Si Miguel na siya ay ang kanyang Hebreo na pangalan ay Mikael, na ibig sabihin, sino ang kagaya ng Diyos. Si Gabriel, ibig sabihin, ang lakas ay ang Panginoon. Si Rafael, ang ibig sabihin, ang Diyos ang siyang naghihilom o nagpapagaling. Si Oriel, na ang Diyos ay ang liwanag. Pero mayroon pang dinagdag yung mga Hebreo na Samael, ito yung anghel ng kamatayan, at si Sidalpon, ito yung nagtitipon, at si Jophiel na ang kagandahan ay nasa Diyos. At sa ngayon, mayroon rin makita kung titingnan nyo ang mga pag-research sa isang Metatron na dating tao at naging anghel na. Kung ano man ang mga pananalig natin, dapat nating tingnan na ang mga anghel ay siyang nagpapahayag sa atin kung paano tayo bibigyan at makadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin, kaya gumagawa siya ng mga paraan. At ang kanyang paraan, una, mayroong mensahe para sa atin. Ito'y dala-dala ng mga anghel. At kung ano ang ating mga panalangin, ay dinadala ng mga anghel de la guardia doon sa ating Panginoon. At kung ano man ang kinakailangan natin, tayo'y tinutulungan ng mga anghel, gaya ng pagtulong ni Anghel Rafael kay Tobit o at Tobias. Ang mga anghel ay makikita natin na sila yung mga nilikha ng Diyos upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya
kung ano man ang nakikita natin na imahe ng anghel, bakit sila may pakpak? Sa totoo lang, hindi po natin masabi na may pakpak ang mga anghel sapagkat sila ay pure spirit, puro na espiritu. At dahil dito, wala po silang material na anyo. Pero ito ay dahil sa ating pananalig at panampalataya, atin lang makikita na sila ay makapangyarihan. Pero ayon pa sa pagtuturo ng simbahan, hindi sila nilikha na mas mataas pa kaysa tao, pero sila ang ating taga-subaybay, tagapaggabay, ating lakas, ating koneksyon sa Diyos, at laging sumasa atin sila kapag itong mga anghel de la guardia, guardian angel ay ating tinatawag upang tayo'y maligtas, upang tayo'y makadama ng kaloob ng Diyos, upang tayo'y laging magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang anghel ay may mga kuro, siyam na kuro, na siyang laging umaawit ng sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Naway, isaisip natin lagi, ano bang pinakasentro dito? Ang pinakasentro dito ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig na dakila ng Diyos. Na hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.